Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen. Ako si PR Antonio Jr. Ngayon tiyak na malakas magsasalita ang banal na espiritu at hindi siya nagkakamali ng patutunguhan. Kung nakarating ka rito, ibig sabihin may espesyal na plano ang Diyos para sa iyo, hindi mahalaga kung paano ka nakarating dito. Diyos, gusto niyang baguhin ang iyong kalagayan pero higit sa lahat ang iyong puso. Amen. Nararamdaman ko mga kapatid na marami sa inyo ay dumadaan sa pagsubok dahil sa tukso. Habang tayo'y nasa mundo, patuloy tayong matutukso na gumawa ng mga bagay na labas sa salita ng Diyos at hindi nakalulugod sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng tamang kasangkapan para mapagtagumpayan ang tukso. Ikukwento ko ngayon ang tungkol sa isang lalaking labis na ginamit ng Diyos pero nawala ang lahat dahil sa kanyang pagsuway. Hindi mo na malilimutan ang mensaheng ito dahil babaguhin ng Diyos ang iyong kwento magpakailanman. Amen. Bago tayo magsimula, gusto kong hilingin na mag-subscribe ka. Mabilis lang ito. Sige na, i-click mo lang ang button na mag-subscribe. Sa tabi nito, may lalabas na kampanilya. I-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat. Para sa ganun, matatanggap mo agad sa iyong cellphone ang mga susunod na mensahe at panalangin. Ayos ba? Nais kitang tulungan maintindihan ang Biblia sa simple at madaling paraan na magpapabago ng iyong buhay. Luwalhati sa Diyos mga kapatid. Magsisimula ako ngayon sa pagbabasa ng talata mula sa Aklat ni Santiago, Kabanata 1, talata 14 at 15. Makinig kayong mabuti at tingnan ang nakasulat. Ang bawat isa ay tinutukso ng sarili niyang pagnanasa na siya ring humihila at umaakit sa kanya, kaya ang pagnanasa. Kapag nagbunga ang pagnanasa, nagdadala ito ng kasalanan at ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Mga kapatid, nais kong sabihin ang tungkol sa kasalanan. Lagi itong dumarating na parang maganda. Isang bagay na nagbibigay ng kasiyahan. Isang bagay na parang may benepisyo sa atin. Pero ang dulo nito ay laging kamatayan. At iyan ang dahilan kung bakit tayo, na mga Kristiyano na ibinigay na ang ating buhay kay Jesus, ay dapat magbantay. Mag-ingat lagi, alam ng dyablo ang lakas ng kasalanan. Kung hindi mo pa ibinibigay ang iyong buhay, magsisi ka sa kasalanan at kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ayon sa Biblia, ito lang ang paraan para maligtas mula sa galit ng Diyos. Oo, nagagalit ang Diyos sa kasalanan dahil siya ay banal at perpekto. Ang tanging paraan upang mapabilang sa pagpapala, mapunta sa panig ng nagwagi, at tumanggap ng buhay na walang hanggan ay mapabilang kay Jesus dahil siya lamang ang perpekto at huling hukom. Amen. Si Jesus ang ating tapat na tagapagtanggol. At kung ikaw ay kasama ni Jesus, kapag humarap ka sa Diyos, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sasabihin ng Diyos, bakit mo iniisip na karapat-dapat kang mapunta rito? At sasabihin mo, dahil kay Jesus, hindi dahil sa akin, dahil ako ay makasalanan. At lalapit ang Ama kay Kristo. Sasabihin niya, kilala ko siya. Ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Ang aking dalisay at perpektong dugo ang naglinis ng lahat niyang kasalanan. Kaya, sasabihin ng Diyos, minamahal kong anak, maaari kang pumasok sa aking presensya. Binanggit ko rito ang ilang detalye na hindi naman talaga sinasabi ng Biblia tungkol sa huling paghuhukom. Gusto ko lang sabihin na si Jesus lang ang makakapagpatawad sa iyo at makakagawa nito. Ang relasyon mo sa Ama lang ang nakakabali sa hadlang ng pagkakahiwalay mo sa Diyos. Amen Jesus. Inialay niya ang perpektong sakripisyo para sa atin. Sinasabi dito na tinutokso tayo ng sarili nating pagnanasa, kaya hindi natin pwedeng idahilan na ayaw nating magkasala, pero nagkasala pa rin, o kaya ay sinisi ang dyablo na pinilit tayong magkasala. Hindi. Mga kapatid, hindi ang dyablo ang nagpapapilit sa atin na magkasala, kundi ang sarili nating pagnanasa ang nagtutulak sa atin na gustuhin magkasala. Kaya, ang dapat mong alalahanin ay lalo na ang iyong mga iniisip. Madalas gusto nating itama ang ating mga kilos, hindi ba? Kailangan muna nating ituon ang pansin sa ating iniisip dahil dito nagsisimula ang labanan sa isipan. Dito sa ating isipan, dito natin binubuo at pinaplano ang mga bagay na gagawin natin. Ibahagi ko ngayon ang kwento ni Samson na alam kong pamilyar na sa karamihan sa inyo.
Si Samson ay isang lalaking ginamit ng husto ng Diyos. Itinayo upang maging hukom sa Israel at siya ay mayroong pambihirang lakas. Siya ay itinalaga na mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. At kaya naman, mga kapatid, siya ay nagkaroon ng lakas na walang makakapigil sa kanya. Ang kanyang ina ay nangako sa Diyos na hindi niya puputulin ang kanyang buhok. Kaya napakahaba ng kanyang buhok at naroon ang kanyang lakas. Kaya si Samson ay isang napakalakas na lalaki, ngunit mayroon siyang kahinaan sa laman. Mga kapatid, tayong lahat ay may kahinaan sa laman. Ito ang tinik sa ating laman. Ito ang nagpapahirap sa atin. Ito ang madalas na pumipigil sa atin na tuparin ang tawag ng Diyos. Alam kong nahihirapan ka rin dahil sa tinik na yan, pero kaya mo itong supilin. Nasa iyo ang hindi pagpadala sa tukso dahil ang matukso ay hindi kasalanan, ngunit ang magpadala sa tukso ay kasalanan. Sige ba? Ganoon? Sabi sa Biblia, minsan naglakad si Samson kasama ang kanyang mga magulang na nagsabi, Samson, maghanap ka ng babaeng taga-Israel, huwag sa ibang bayan, baka mailigaw ka nila. Pero nabighani si Samson sa isang babaeng Filistea. Kahit kaaway ng Israel ang mga Filisteo. Diyos ko! At kung hindi pa sapat iyon, pagkatapos umibig si Samson sa babaeng bayaran at hinayaan na lang niya ang lahat. Kung gusto mong masira ang buhay mo, hayaan mo lang itong mangyari. May kanta pa nga na nagsasabing, hayaan ang buhay ang magdala sa akin. Buhay, dalhin mo ako. Kung gusto mong sirain ang lahat, gawin mo lang. Sundin mo ang puso mo, sabi ng iba, di ba? Pero mapanlin lang ang puso natin mga kapatid. Ano ang nangyari pagkatapos? Nakipagtalik siya sa babaeng bayaran at pagkatapos ay nagpakasasa sa kasalanan. At tandaan mo yung binasa natin sa simula, ang pagnanasa ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan kapag naganap na ay nagdudulot ng kamatayan. Maraming binabanggit ang Biblia ukol sa panganib ng paglalaro sa kasalanan, gaya ng sa Kawikaan 6:27, pwede bang hawakan ng tao ang apoy nang hindi nasusunog ang damit? Hindi, dahil kung maglalaro ka sa kasalanan, tiyak mapapasok ka. Ano ang nangyari pagkatapos? Palaging nagbibiro siya at ginagamit siya ng Diyos, pero hindi niya pinahalagahan ang ibinigay ng Diyos. Ano ang nangyari pagkatapos? Madalas matalo ng mga Filisteo sa labanan at kahit hindi hinahanap ni Samson ang Diyos nang nararapat, ginagamit pa rin siya ng Panginoon. Walang bahagi sa Biblia na nagpapakitang nanalangin si Samson. Hindi siya nananalangin o naghahanap sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga iniimbitahan ko kayo na magdasal kasama ko dito araw-araw, alas 5:30 ng umaga at alas 6 ng gabi, dahil ito ang magpapanatili sa atin na matatag. Amen. Sa panalangin at paghahanap sa Panginoon, natatagpuan natin ang tunay na lakas mula sa Diyos. Ano ang nangyari pagkatapos? Isang araw na in love siya sa isang babae na ang pangalan ay Dalila. Hindi siya isang prostitute, pero isa siyang napakaakit-akit na babae. Kailangan talagang ganoon para gumana ang tukso. Alam ng dyablo kung paano tayo saktan, kung ano ang gusto at kahinaan natin. At gusto kong basahin ito sa iyo ng mabilis, dahil malapit na tayong magdasal. Pero gusto kong basahin kung ano ang nakasulat sa mga hukom, Kabanata 16, talata 4-6. Tingnan mo kung ano ang sinasabi. Na-in-love si Samson sa isang babae na ang pangalan ay Dalila. Nilapitan siya ng mga pinuno ng mga Filisteo at sinabi, akitin mo si Samson para sabihin niya kung bakit siya malakas at kung paano namin siya matatalo at matatali. Bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 100 at 100 piraso ng pilak. Kaya, sinabi ni Dalila kay Samson, pakiusap, sabihin mo sa akin kung bakit ka napakalakas at paano ka matatalian nang hindi ka makakawala. Tingnan niyo mga kapatid, napaka-interesante nito. Desperado na ang mga Filisteo, napigilan siya dahil napakalakas niya at natalo niya lahat ng laban. At kaya sinuhulan nila ang babaeng ito na si Dalila at sinabi nila, oh, bibigyan ka namin ng 100 at 100 piraso ng pilak, bawat isa sa amin. Pero kailangan mong tuklasin kung saan nakatago ang lihim ni Samson. At nagsimula na siyang akitin si Samson at siya ay isang napakatalinong babae, napakaakit-akit. At dito, sinasabi ng Biblia na sa maraming pagkakataon, sinimulan niyang kulitin si Samson at nagsimulang magsabi, mahal, sabihin mo naman sa akin kung ano ang iyong lihim. Paano malalaman kung saan nanggagaling ang iyong lakas? At palaging nagsisinungaling si Samson. Sabi niya, tingnan mo, kung tatalian ninyo ang buhok ko ng 7 basang tali,
Mawawala na ang lakas ko. Mawawala talaga ang lahat ng lakas ko. At pagkatapos, ginawa lang ni Dalila ang sinabi niya. Pero sa sandaling iyon, pinunit niya ang mga tali na parang sinulid lang ng pananahi. Alam mo? At lumipas ang panahon, tinanong niya ulit ng pareho. Sabi niya, hindi. Sa totoo lang, dapat tuyo ang mga tali. Hindi sila pwedeng basa. At ayun, nangyari na naman ang pareho. At sa ikatlong beses, niloko niya ulit siya hanggang sa sinabi ng Biblia na nagsimula na siyang mangulit at inistorbo na niya ito. Hindi na niya kinaya at doon niya tuluyang ibinunyag ang sikreto. Mga kapatid, nananalo ang dyablo sa pagiging matiyaga, kaya kailangan nating mag-ingat. Alam mo, yung contact na hindi mo talaga mabura sa cellphone mo, sa Instagram mo, sa WhatsApp mo, magbantay ka, mag-ingat ka. Okay? Alam mo yon, yung kausap mo sa trabaho, bigyan mo ng pagkakataon pero mag-ingat ka, putulin mo agad sa simula pa lang. Yun ang payo ko. Ikaw, anong gagawin mo? Kaya ibinunyag niya kay Dalila ang sikreto at sinabi, hindi pwedeng gupitin ang buhok ko dahil nangako ang nanay ko sa Diyos na hindi ito puputulin. Kaya kung mawala ang buhok ko, kung may maggupit nito, mawawala ang lakas ko. At doon, mga kapatid, nagplano si Dalila. Dumating ang mga Filisteo, ginupit ang buhok niya at tuluyang nawala ang lakas niya. Mga kapatid, ganyan din ang nangyayari sa espiritual na mundo. Ang dyablo ay palaging umiikot sa atin. Hindi siya nagmamadali, siya ay madiskarte, pero kailangan mong mag-ingat. Huwag mong gawing biro ang kasalanan. Ayos ba? May inihandang kamanghamanghang plano ang Diyos sa iyo at nais kang gamitin. Pero kailangan mong gawin ang bahagi mo dahil hindi ito gagawin ng Diyos para sa iyo. Kailangan niya na talikuran mo ang sarili mo, pasanin mo ang iyong krus at itatwa mo ang sarili mo. Amen. Naniniwala akong nangusap sa iyo ang banal na espiritu ngayon. Isulat sa komento, gusto kong mamuhay ng may kabanalan ngayon. Marami ring gagawa ng desisyong ito ngayon. Sa pangalan ni Jesus, mananalangin tayo ngayon. Pagkatapos, pakishare ito sa iyong mga kaibigan at pamilya sa pag-click ng ibahagi. Ipalaganap natin ang mensaheng ito. Purihin ang Diyos, ipikit ang iyong mga mata. Kaya, nais kong hilingin na palakasin ka ng Diyos at bigyan ka ng maraming biyaya. Sa araw na ito, tayo ay manalangin. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan, aking Diyos, para sa panibagong araw ng buhay. Salamat, Ama, sa lahat ng ginagawa mo sa amin at sa hangin na nilalanghap namin. Salamat, aking Diyos, dahil dakila ang mga pangako mo para sa amin. Madalas, aking Diyos, kami ay natutokso sa mga gawaing hindi mo gusto at hinihingi namin ang iyong kapatawaran, Panginoon. Dahil maraming beses kaming naglaro ng apoy, binigyan namin ng puwang ang dyablo. O Panginoon, maawa ka sa amin, patawarin mo ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Naniniwala kami kay Jesus at hinihiling naming maging aming Panginoon at tagapagligtas ka. Tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang kasamaan at kasalanan. Alam naming mahina ang laman, pero handa ang aming espiritu. At dahil dito, Jesus, hinihiling namin sa iyo, tulungan mo kaming maging tapat hanggang sa wakas. Bigyan mo kami ng kakayahan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng kasamaan. O Diyos, nananalangin ako para sa babaeng ito at sa lalaking ito na madalas makaramdam ng pag-iisa at lungkot. Diyos ko, madalas napakalakas ng kalungkutan, kaya ako'y naghahanap ng kanlungan sa kasalanan. Panginoong Jesus, tulungan mo ang taong ito na maputol ang siklo at makalaya sa lahat ng tali at sa gabal ng buhay na ito. O, aking Diyos, ipinapanalangin ko rin ang taong ito na may sakit. Ang kasalanan ay lumaki na ng husto, kaya ang taong ito ay may sakit na sa kaluluwa, may sakit na rin sa katawan. Jesus, pagalingin mo ang taong ito ngayon sa iyong pangalan, Panginoon. Pagalingin mo ang buhay na ito ngayon, naway mapalaya ang taong ito sa lahat ng pang-aapi ng dyablo. Pinapalayas namin ang lahat ng kasamaan, kasinungalingan at paratang laban sa mga hinirang ng Diyos. Bumagsak nawa ito sa lupa sa pangalan ni Jesus. O Ama, naniniwala akong magsisimula na ang bagong yugto sa buhay ng mga kapatid ko. Simula ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo. Pinagpapala kita, Ama, na naway mapasa inyo ang aking mga kapatid ngayon. Amen. Ipinapahayag ko ang pagpapala, biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa mga taong kasama ko rito. Hinihiling ko, O Diyos, na hindi maputol ang kadena ng pananampalataya at panalangin
at araw-araw ay patuloy lumago ang pamilyang ito. At naway mas marami pang tao ang magdasal dito kasama namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.